May benefit sa buong Pilipinas. Number one, magkakaroon ng capability upgrade ang ating Armed Forces of the Philippines. Thirdly po, ang benepisyo dito ay matatag na Pilipinas. No? Walang bansa po na tumatatag pag hindi po malakas ang Armed Forces at ang mga puwersa nito. Mga idol at kabayan, ADCA-Site gusto nang simulan at madaliin ang mga proyekto upang mas mapalakas ng bansa ang deterrence dito. Formal lang binisita ni Department of National Defense Gibo Teodoro ang mga pagtatayuan ng ADCA-Site sa hilagang bahagi ng bansa maging sa Calayan Island. Nakita natin na nakapwesto na ang mga Marines at kanilang mga malalakas na armas sa nasabing isla. Nakakapaglapag na rin dito ang malalaking eroplano ng Amerika, pinakamalaking barko ng Australia paparating na sa Pilipinas. Kasama na dito ang isang submarine hunter ng US Navy. Magsasanay ang Australia, Pilipinas at Amerika sa Zambales sa West Philippine Sea. Ito ay upang ipakita na hindi tayo nag-iisa, handa ang mga kaalyado na sumuporta at palakasin ang depensa ng Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Pinapadali na ng Department of National Defense ang pagtatayo ng ADCA-Site sa bansa. Sa katunayan, nilibot ng bagong Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ang mga pagtatayuan nito sa Isabela at Nueva Ecija kahapon bilang bahagi ng kanyang personal na pagbisita sa mga base militar sa Northern Luzon. Dumating si Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. kamakailan lamang sa Camp Melchor de la Cruz sa Barangay Upi, Gamo, Isabela. Pangunahing layunin ng pagbisita ng kalihim ay upang ma-inspect ang ipagtatayong mga Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa rehiyon. Ipinasilip sa publiko ang ADCA-Site na matatagpuan sa loob mismo ng kampo kung saan ipapatayo rito ang vertical landing pad, maintenance bay, logistic warehouse, C2 fusion at training facility, maging ang refueling station at maging warehouse ng US Army at mga equipment ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Secretary Teodoro Jr., sisimulang ipapatayo ang mga nasabing pasilidad sa loob ng kampo bago matapos ang taong ito. Matatatandaan na unang nagtungo ang kalihim sa Lalo Airport sa Cagayan nitong buwan rin ng Agosto na isa sa mga ADCA-Site na ginagamit bilang refueling at staging area sa paghatid ng tulong ng Armed Forces of the Philippines at US military sa mga biktima ng nagdaang bagyo. Kita rin natin na nakapwesto ang ilan sa mga malalakas na artillery ng Philippine Marines sa Calayan Island na isa sa napaka-strategic na isla sa hilagang bahagi ng bansa. Hindi lang yan, alam niyo ba mga kabayan na kahit malaking eroplano ng Amerika ay nakakalapag na rin dito sa Calayan Airport. May benefit sa buong Pilipinas. Number one, magkakaroon ng capability upgrade ang ating Armed Forces of the Philippines. Pangalawa, pagka disaster risk reduction ang pinag-uusapan, pwede na tayo mag-preposition ng ating mga rescue helicopter. Pwede na tayo mag-preposition dito for disaster risk reduction. Thirdly po, ang benepisyo dito ay matatag na Pilipinas. No? Walang bansa po na tumatatag pag hindi po malakas ang Armed Forces at ang mga puwersa nito. At kaalinsabay na nito ang strategic basing. Sinabi ko na po nung araw, tayo po ay may archipelagic doctrine. No? Ngayon, ang archipelagic doctrine po nakasalalay sa ating baselines at ang benepisyo nito ay ang ating exclusive economic zone. Kaya kailangan mo magkaroon tayo ng tamang pundasyon para pangalagaan ang mga rights, exclusive rights natin dito sa EEZ. Dito dito sa system na airstrip dito lang sa port na sa Ilang meter? hindi siya more than more than Mahigit po sir. Mahigit po sir. Less than 1 kg lang po sir. Pwede na dito. Yes sir. Pwede po yung dito ka. Site nila. Tapos maintenance bay, logistics, warehouse. Dito i-clear nila lahat ito. And tatayuan. Tapos dito, pagka-cleaner ito, i-construct ito, magkakaroon na empleyo ang mga LGUs natin para maging sustainable din, no? for our LGUs. Tinag facilities ito sir. Four. May isa pa sa loob. Saan po tayo ngayon sir? Dito. Bali 8 po lahat yung A8 ang nakapropose pero 4 muna. Takbo dito.
So may initial funding na sir. Magkano ang proposed funding for this initial project? Meron na. Meron ng initial funding. Di ko lang alam yung yung amount. Pero umpisahan na rin namin ito pag develop for our purposes din. Kasi pag hindi namin di-develop din to, ma-overturn ng events. Ibig sabihin baka may mag-occupy, kailangan i-develop din namin. Sir, may target date na po ba para pasimulan? Pasimulan? Sana by early next year or the end of this year. Gaano kalaki sir buong This is 500 hectares, 584 hectares, yung buong kampo. So maliit lang na portion ito ng kampo. less than 10%? Yeah, ang mas tinitignan ko ngayon yung sa Dibilacan banda rito. Anong plano natin? Magkaroon ng naval facility, AFP facility dito for joint use ng lahat ng not necessarily US, more Philippine. Okay. For joint use para sa mangingisda, para sa Philippine Navy, so that the Philippine rights is also protected. At saka madali tayo makaresponde sa mga maglalayag. And also, of course, Sa ibang balita naman, paparating na rin sa bansa ang isa sa pinakamalaking barko ng Australia. Ito ang Canberra-class landing helicopter dock ng Australian Navy. Ayon sa isang vessel tracker website kahapon, ang HMAS Canberra patungong Pilipinas, kasabay nito ang isang submarine hunter ng US Navy, ang USNS Melinaket, para ito sa isang pagsasanay na gagawin ng Royal Australian Navy, Armed Forces of the Philippines at maging ng Estados Unidos. Gagawin ang exercise Alon 2023 sa iba't ibang parte ng bansa, partikular na sa Zambales sa West Philippine Sea. Ang pagsasanay na ito ay binuksan noong 14 hanggang 31 ng Agosto ng taong ito. Isa itong pagpapakita sa China na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Naririyan ang mga kaalyado at like-minded countries na susuporta para sa kapayapaan at katatagan ng ating bansa. 70 sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, 1,200 sundalo naman mula sa Australian Defence Force at 150 US Marines ang kalahok dito. Ang mga pagsasanay ay gaganapin sa iba't ibang mga lokasyon sa Northern Luzon Command at Western Command na may ground aviation at surface asset mula sa Australian Defence Force, Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine Fleet, Philippine Air Force at Philippine Army na suportado ng US Marine Corps. And the Philippines is one of Australia's strongest and best friends in the region. We are hoping that this endeavor continues to bloom and our friendship will continue to blossom. A air assault onto Palawan and then an amphibious assault training into Zambales. It's an absolutely vital thing that we do with friends and partners. Indo-Pacific Endeavour is not aimed at any particular country, but it's an opportunity for us to work with our friends and partners across the region, demonstrating our commitment to working with them to ensure peace, security and prosperity. It's a really good opportunity to work with different nations and also a joint force operation, so very excited. Laban Pinas.